Nasa mahigit 1,000 pulis ang inilipat ng assignment ng Philippine National Police dahil sa nalalapit na 2019 midterm elections. Narito ang report ni Lea Ilagan. Inaprubahan na ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde ang paglilipat sa nasa 1,370 pulis na may mga kaanak na tatakbo sa halalan sa lugar kung saan sila nakatalagha. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banak, nasa 1,858 ang mga pulis na may kaanak na kakandidato ngayong 2019 midterm elections. Ngunit 1,370 lamang ang nakatalaga sa lugar kung saan tatakbo ang kanilang kaanak, habang nasa 488 naman ang nakatalaga sa lugar malayo sa political jurisdiction ng kakandidatong kamag-anak. Kabilang sa mga na-reassigned o nalipat ay ang 26 na police commissioned officer at 1,344 na police non-commissioned officer. Ang mahalaga dito ay mapanatili natin ang impartiality ng Philippine National Police, ang pagiging non-partisan at mapanatili natin na maging mapayapa at maayos ang ating darating na halalan. Hindi rin ligtas sa reshuffle ang 121 provincial directors, city directors, mobile force commanders at chief of police na umabot na sa mahigit 2 taon sa pwesto. Aprobado na rin ang resignation ng 5 police personnel na nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-vice alkalde at konsehal ng bayan sa mga lugar sa Bukidnon, Surigao del Norte, Northern Samar, Lanao del Sur at Zamboanga del Sur. Nagbabala naman ang pamunuan ng PNP na sasampahan ng kaso ang mga pulis na makikisawsaw sa politika o tutulong sa pangangampanya sa kanilang mga kaanak na politiko ngayong halalan. Well, kung sakaling mayroon tayong kasamahan na pulis na hindi siya nagsabi ng totoo at hindi niya idineklara na mayroon pala siyang kamag-anak na tumatakbo, ay makakasuhan na administratibo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Okay, kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawa ni NCRPO Chief Major General Guillermo Eleazar sa isang pulis na umano'y sangkot sa pangingikil. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng pangunahan ng unang anibersaryo ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa Malacanang kagabi. Ayon kay Pangulong Duterte, okay para sa kanya ang ginawa ni Eleazar ng nasabing pulis. Samantala, batay sa tala ng PNP, nasa 441 ng police officer ang natanggal sa serbisyo mula 2016. 332 dito ay nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga at ang 119 ay sangkot sa drug-related cases gaya ng pangingikil at nagkakanlong ng mga drug suspect. Hindi pa matiyak ng Bureau of Corrections kung hanggang kailan iiral ang pagbabawal sa pagdalaw at iba pang pribilehiyo ng mga bilanggo sa buong bansa. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Sana po kung sino lang po yung nagkasala, sila lang po dapat yung maparusahan. Tsaka huwag niyo po sana naman tanggalin yung pribilehiyo na mawalan po ng dalaw dito. Dahil mahirap po para sa amin. Nakakalungkot yun dahil marami po kaming mga dalaw na naantala ngayon Sana hindi kami dadamay. Kasi ang dami-dami kasi namin, nakakaawa rin kami, lalo rin nakakaawa ang mga asawa namin sa loob. Sa isang linggo, 2 beses nga lang kami makakadalaw. Ito ang hinaing ng mga asawa ng mga nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City matapos kansilahin ni Bureau of Correction Chief Nicanor Paildon ang mga pribilehiyo ng mga bilanggo sa buong bansa simula nitong Martes. Kabilang sa mga kinansilang pribilehiyo ang pagdalaw, paghahatid ng pagkain at overnight stay ng mga asawa sa loob ng piitan kasama ng kani-kanilang asawa sa mga espesyal na okasyon. Dati ang visitation hour hanggang 3 o'clock lang. Sinagad natin sa 5 o'clock. Dati wala silang overnight. Naka-overnight natin tuwing Pasko, Bagong Taon, February 14, overnight yung mga asawa. And then so many other privileges na in-extend natin. So partnership, mukhang hindi naman sila naging seryoso masyado doon sa pag-control nila ng sarili. So ito yung naging epekto. Ayon kay Paildon, nagkaroon sila ng kasunduan ng mga lider ng bawat gang sa NBP 3 buwan na ang nakakaraan upang mahinto ang mga kontrabandong nakukuha sa mga selda kapalit ng mga karagdagang pribilehiyo. Subalit tila hindi anya seryoso ang mga bilanggo punsod ng patuloy ng mga nakukumpiskang kontrabando. And then last Thursday, ay
marami kaming nakuha kasi 2 quadrant yung aming in-inspect. So medyo hindi reflective yung sincerity ng partnership. That's why kinancel natin yung privilege nila nationwide. Sinabi rin ng Bucor Chief na posibleng magtagal pa ang suspensyon ng mga pribilehyo depende sa pakikipagtulungan ng mga bilanggo upang matigil na ang iligal na gawain sa loob at labas ng piitan. Just to be firm with our agreement. Kasi ayaw din naman natin na we have to be in control of these facilities. Hindi naman pwedeng sila masusunod. Nitong linggo lang, isang inmate sa NBP ang natuklasan ng mga otoridad na nagsusupply ng iligal na droga sa kanyang kasintahan sa Cebu gamit ang internet na mahigpit na ipinagbabawal sa mga piitan. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Muntinlupa City. Kinundina ng Commission on Human Rights ang kanselasyon ng pribilehyo ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni CHR Commissioner Attorney Jacqueline Digia na bagamat dapat limitahan ang kalayaan ng mga bilanggo, mayroon pa rin nararapat na pagtrato ang mga ito sa ilalim ng United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners. Kabilang dito ang pagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng regular na dalaw, ehersisyo at sports activities. Sa halip na kanselahin ang kanilang mga pribilehyo, dapat na ayusin ang jail management sa bansa upang maiwasan ang mga iligal na aktibidad sa mga bilangguan. Nagbabala ang Civil Service Commission na posibleng masuspinde o matanggal sa trabaho ang sinumang empleyado ng gobyerno na naglalaro ng online games sa oras ng trabaho. Narito ang report ni Joanne Nano. Viral sa social media ang kautosang inilabas ni Naval Biliran Mayor Gerard Espina kung saan binabalaan ang kanilang mga empleyado na tatanggalin sa serbisyo ang mahuhuling naglalaro ng Mobile Legends sa trabaho. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang Civil Service Commission sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na huwag gamitin ang oras ng trabaho para sa kanilang personal na libangan o pagsa-sideline. Ayon kay CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada, mahigpit na ipinagbabawal sa mga empleyado ng pamahalaan ang paglalaro ng online games, paggamit ng social media, panonood ng TV at mga katulad na gawain sa oras ng trabaho. Ang iba, nagmamanicure, pedicure, di ba po? Meron nagbebenta rin ng mga ibang mga items and using official time, using government resources. So ito yung ayaw nating mangyari sa gobyerno because tandaan nila, we are being paid by the taxpayers. Public office is a public trust. Sa ilalim ng Rules on Administrative Cases in the Civil Service, ang sinumang government employee na mahuhuling gumagawa nito ay pwedeng patawan ng 6 na buwan hanggang 1 taong suspension sa trabaho para sa first offense. Dismissal o pagkakatanggal naman sa serbisyo ang ipapataw kapag naulit pa ang ganitong klase ng paglabag. Sa tanggapan ng CSC, matatagpuan ang contact center ng bayan. Dito maaaring idulog ng ating mga kababayan ang kanilang mga reklamo hinggil sa hindi tama at mabagal na serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Araw-araw, iba-ibang reklamo ang natatanggap dito ng CSC at isa sa mga halimbawa ang mabagal na serbisyo dahil sa umano'y mga empleyadong nahuhuling naglalaro o may ibang pinagkakaabalahan sa oras ng trabaho. Ang lahat ng mga reklamong kanilang natatanggap dito ay agad ring ipinararating ng CSC sa mga concerned government agencies na dapat namang magawa ng aksyon sa loob lamang ng 3 araw. Immediately within the day, itatransmit na yon to the agency dun sa pinuno ng ahensya at meron tayong network of bilis action partners. So bawat ahensya, bawat bureau, merong bilis action partner na ma-alert. Hindi namin bibitawan yung complaint hanggat hindi ito nare-resolve. Maaaring i-report ng ating mga kababayan ang kanilang mga reklamo sa alinmang ahensya ng gobyerno sa mga numerong 16565 at 0908-881-6565. Kada araw umaabot sa halos 400 mga sumbong ang kanilang natatanggap dito sa kanilang call center. Hinikayat naman ng CSC ang ating mga kababayan na huwag mag-atubili na isumbong ang mga ahensya ng pamahalaan na mabagal at hindi umaaksyon sa kanilang mga pangangailangan. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinagdiriwang tuwing Marso ang National Women's Month upang isulong ang karapatan at kapakanan ng kababaihan.
Ano nga ba ang estado ng pagpapanagot sa mga nangaabuso sa mga kababaihan sa bansa? Narito ang ulat ni Mai Bermudez. 2015 nang mabiktima si Nadine ng harassment ng isang driver ng sinakyan niyang kotse nang mag-book ng isang ride-sharing app. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin umano niya makalimutan ang ginawang pambabastos sa kanya. Kwento niya, maayos at kagalang-galang naman ang kanyang pananamit kaya't hindi niya akalaing mabibiktima siya nito. Pero tila walang pinipili ang mga taong mapang-abuso. Nung pag ganun ko, hinawakan niya na yung kamay ko. So, sabi ko, pawak naman. Sabi ko, kuya, teka lang, bitawan mo. Sabi niya, nagja-drive po kayo. Naka-manual pa siya. So, kailangan niya talaga yung igalaw ito. So, sabi niya, sandali lang naman. Gusto ko lang mahawakan pa na matagal. So, doon na ako parang, ano nangyayari? Kinalabutan na talaga ako. Pero ayon sa dalaga, hindi ganoon kadali ang magsumbong sa mga otoridad dahil sa takot na mahusgahan. Siyempre kapag sinabi ko to or magsumbong ako, baka sabihin ang OA ng reaction ko parang hinawakan lang naman or parang hindi naman ako ganun kaganda, ang daming sasabihin. So, nakakahiya rin. Sa datos ng United Nations, 35% ng mga kababaihan sa buong mundo ang nakaranas ng pisikal o sexual na pang-aabuso sa kanilang buhay. Sa Pilipinas, bagamat tumataas pa rin ang bilang ng reklamong may kinalaman sa pang-aabuso sa kababaihan, umuusad naman ang prosekusyon at resolusyon ng mga ito. Ayon sa Department of Justice, mas marami na ang nahahatulan dahil sa karahasan at pang-aabuso sa kababaihan nitong mga nakaraang taon. The number of convictions increased from last year 2017 to 2018, significantly increased because employing plea bargaining as I would say, a strategy or as a way of obtaining conviction earlier rather than going through a long-drawn trial. Payo ng DOJ, kapag nakaranas ng harassment, magpa-blotter agad sa barangay pa lamang o kaya'y mag-report sa istasyon ng pulisya. Wala ring dapat ipag-alala kung planong maghain ng kaso dahil may mga public attorneys na libre ang serbisyo. So, first is through the barangay level or through the police. Pero hindi lang yung victim yung maaaring mag-report. Pwedeng isang concerned citizen, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, na alam yung mga pangyayari ng karahasan laban sa isang babae. Ngayong Women's Month, mensahe ng katatagan at katapangan ang nais ipahatid ng mga women's rights advocate upang tigilan na ang anilay pangmamaliit sa kababaihan. Ang mensahe talaga, tama na itong climate ng misogyny na lumalaganap ngayon. Tuloy-tuloy ang pagkakaisa para labanan ito at ang agenda ng kababaihan ay siya ang mamumuno. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, may libreng sakay sa MRT3 ang Department of Transportation para sa mga kababaihang pasahero bukas, araw ng Biyernes. Ito ay bilang pakikisa sa pagdiriwang ng International Women's Day. Ang libreng sakay ay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nakatakdang ilunsad ng Department of Justice sa pagtatapos ng buwan ng Marso ang isang espesyal na komiteng hahawak sa mga kasong may kinalaman sa harassment o pang-aabuso sa kababaihan. At mula sa Maynila, nasa linya ng ating telepono si Mai Bermudez para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Mai. Yes, Ella, magandang tanghali. Ilulunsad ng Department of Justice o DOJ ang Committee on Decorum and Investigation na siyang hahawak sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso sa mga kababaihan at harassment. Ayon kay DOJ Committee on Women and Children Chairman Emeline Aglipay Villar, ito ay isang espesyal na komite na bubuuin ng ahensya at isasabay nga sa pagdiriwang ng Women's Month. Sa mga susunod na linggo ay natatasba umanong magsagawa ng training para sa mga prosecutors na hawak ng mga naturang kaso. Nasa 85% ang itinaas na antas ng resolusyon ng mga kasong may kinalaman sa violence against women and children kumpara noong nakaraang taon. Dahil nga yan sa plea bargaining na hindi naman ginagamit sa mga nakaraang sistema. This is leading actually to our launching of the Committee on Decorum and Investigation, which handles cases of harassment, which we will launch at the end of the month. Yan mo ng latest. Balik sa'yo, Ella.
Maraming salamat, May Bermudez live na nagulat mula sa Maynila. Walang reklamo ng harassment sa mga mangisda sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP Western Command, regular na nakikipag-ugnayan ang mga tropa ng Joint Task Force West sa mga mangisda para alamin ang kanilang mga problema. Mula sa Kamkrame, nasa telepono sila Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia. Floor, walang batayan ng ulat ni Kalayaan Mayor Roberto Del Mundo na hinakaras ng China ang mga Pilipinong mangingisda sa Sandy Cay. Ayon kay AFP Western Command spokesperson Captain Cheryl Tindog, regular ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Joint Task Force West sa mga mangingisda para alamin ang kanilang mga problema pero wala naman silang natatanggap na sumbong hanggang sa kasalukuyan. Kaugnay nito, inilabas ng Western Command ang isang satellite image kung saan nakaplat ang mga na-monitor na pasyon ng mga fishing vessels ng Pilipinas sa bisinidad ng Pag-asa Island mula January 1, 2018 hanggang March 5, 2019. Makikita dito ang ilang fishing vessels malapit sa mga sandbar na nasa kanluran ng Pag-asa Island pero karamihan ay nasa palibot lang ng Pag-asa. Dagdag ng Westcom, patuloy nilang iniengganyo ang mga lokal na mangingisda na ituloy lang ang kanilang aktibidad sa lugar. Matatanda ang iniutos ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa AFP na biripikahin ang sumbong ni Kalayaan Mayor Roberto Del Mundo na umano'y panghaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa Sandy Cay. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Kamkrame. Tinututukan ngayon ng Butuan PNP ang pagkumpiska sa mga ipinagbabawal na ilaw ng motorsiklo sa syudad kaugnay ng implementasyon ng Oplan Sita. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre, live. Mayong udto, Raymond. Force Company sa mga nagkadaiyang lugar sa dakbayan sa Butuan. Diya kauban sa PNP sa naasay na operasyon ang DOTR o ang Regional Traffic Management Unit 13. Gatusan ka motorsiklo ang gi-impound o giisuhan o citation ticket tumikan sa nagkalain-laing traffic violation. Di pinakadaghan niini ang pagmaneho nga walay helmet. Nasabay hindi ka ginabawal nga LED o fog light sub ang gikumpiskar sa mga otoridad. Sumala sa nanguna sa operasyon nga si Police Lieutenant Colonel Angel Solatagan Jr. Sakip sa ilang gitagan ng pagtagad ang pagpumpiskar sa mga ginadili nga suda sa motorsiklo nga posibleng magresulta o aksidente sa kalsada. Hindi man siguro ang ngayon nga itaod pa siya kung within the city limits lang ka. So siguro I would agree kung nasa national highway siguro kung medyo ngit-ngit yung kaayo nga di makita. Okay ra siguro pero within the city limits I think it is not necessary. Matun pa ni Lazaga gumikan sa gipahugot nga traffic law implementation sukad 2017, anam-anam na kunong nadisiplina ang kadaghanan sa mga motorista sa dakbayan sa Butuan. Janice pagpamatuod niini halos wala na makita nga tambutso nga bura-bura kun ang kusog nga saba nga sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan tungod sa walay puas nga operasyon. Wa na kayo kay madungog nga mga saba nga tambutso. Kay we already confiscated it and ang uban katong nasayod na gid sila nga i-confiscate sila so ipangtanggal na nila. Sa datos sa Butuan City Mobile Force Company sukad 2017, mikabat na sa kapin 5,000 ka checkpoints ang ilang napahigayon o Janice nasa kapin 27,000 na sab ka citation ticket ang ilang na-issue o kapin 1,000 nga improvised muffler ang nakumpiskar o kapin 1,000 ka motorsiklo na sab ang ilang na-impound sa ilang buhatan. Og mao kanang latest, balik sa imo Janice. Daghang salamat, Raymond Octubre, live mula sa Butuan City. Nilapit ng Philippine Ro-Ro Association sa House Committee on Transportation ang problema sa mataas na singil ng Philippine Ports Authority sa mga shipping companies. Mula Tacloban City, may report si Jeneline Gakit Valles, live. Maayong udto, Jeneline. Yes, maopay nga udto, Janice. Iginlabi ang Philippine Ro-Ro Association ng Committee on Transportation ng Congress nga pamuban ang mga charges sa ginsusupot ang Philippine Ports Authority ang mga shipping companies sa Visayas area.
Janice, sumala ang presidente ang Philippine Rural Association ngay Lucio Rodgerdim, nahitaas ang presyo ang mga agricultural products, sikang Mindanao and Visayas, sumudan mga charges nga ging papatawhan PPA, hamang sasakyan nga magdadarahin nga magkadrodilain nga lugar hanasud. Kapareho na la ang 10-wheeler truck nga naabot ang gastos haland nga sea travel kinsobra 180,000 pesos. Ang 20-footer reefer van in 169,000 pesos, samtang 306,000 pesos liwat ang 40-footer reefer van. RICE need to revisit the charges of PPA. Why are they charging on RoRo ports, which are supposed to be extensions of the highway? They build billions of pesos in bridges or highways in Manila. They don't charge them anything. But here in Visayas, they charge for a few 100 million. Dugang panilim, gudti ngan congested gihap ang mga port sa Visayas ngan Mindanao, asa nga may pipira nga mga shipping companies indiri na dayon na pag-invest ngan ni. Samtang Janice, igin kalipay liwat han Rubli Shipping Incorporation nga ginurusturyahan han Commission on Transportation and Nautical Highway Rural System and shipping cost of goods nga magtatagamtam sumalaira ini in an publiko. Labi na nga ginsaad ni House Speaker Gloria Arroyo nga ira aaksyonan ini nga problema han Rural System. Pinupost talaga niyang Strong Republic Nautical Highway. Kasi nagkakaroon ng detrimental ito, ang dami ng mga pumasok na mga expenses, which is dapat hindi na sana. Kasi ang gusto ng Presidente, lumiliit yung expenses at saka no more hassle-free. Janice and Rubli Shipping in may 7 passenger shipping, 10 cargo shipping, and 4 barge nga nag-ooperate sa Visayas. Asa anit ato ni Tisha di Tacloban City, balik kayo mo, Janice. Maraming salamat, Jeneline Gakit Valles. Mayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Inirerekomenda ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa mga magsasaka ang paggamit ng mga binhi ng palay na kayang mabuhay kung tagtuyot bilang paghahanda sa banta ng El Nino phenomenon. Mula sa Nueva Ecija, may report si Danny Munar, live. Magandang tanghali, Danny. Yes, Janice, magandang tanghali. 21 variety ng inbred rice seed ang inirekomenda ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija na maaaring itanim ng mga magsasaka sa mga bukiring natatagtuyot. Ayon sa PhilRice, ang mga binhi na ito ay may kakayanang makatagal sa tagtuyot ng hanggang 10 araw. Tangian po ng mga variety ito ay talaga silang pangsahod ulan o pang rain-fed. Kasi po ang pangsahod ulan o rain-fed condition, pwede po siyang ma-drought, pwede siyang magkaroon ng maraming tubig. So ito po ay normally mga variety ito ay dinevelop para po sa mga lugar na sahod ulan na pwedeng magkaroon ng tagtuyot. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga variety ito, makakaani ito na mahigit 100 kabampalay kada hektaryan lupa kumpara sa ordinaryong uri ng binhi na walang kakayanang umani na maganda kapag nakakaranas ng tagtuyot. Payo din ng PhilRice na gumamit ng direct seeding upang mapaikli ang maturity date nito na mula 110 days ay magiging 100 days na lamang. Ito ay upang makaiwas sa epekto ng matagal na tagtuyot. Tiniyak ng PhilRice na nakahanda ang kanilang tanggapan na tumugon sa mga concern ng mga rice farmers upang makatulong sa mga angkop na binhi na maaaring maitanim na mga magsasaka sa iba't ibang uri ng panahon. Balik sa iyo dyan sa studio, Janice. Maraming salamat, Danny Munar. Iwi-welcome o tatanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang delegasyon ni Malaysian Prime Minister Mahathir bin Mohamad sa Malacanang ngayong hapon. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Muling magkikita sina Pangulong Rodrigo Duterte at ang 93-year-old Prime Minister ng Malaysia, Mahathir bin Mohamad, mamayang hapon dito sa Malacanang. Ito ang unang official visit ni Prime Minister Mahathir mula nang muli itong mailuklok sa pwesto.
Kaninang umaga, dumalo muna si PM Mahathir sa isang business forum sa Makati City. Nagkaroon din ng joint courtesy call sa kanya sina House Speaker Gloria Arroyo at Senate President Tito Soto. Bago tumulak patungong Malacanang, bibisita muna si PM Mahathir sa Rizal Park at pangungunahan ng isang wreath-laying ceremony. Dakong 3:00 naman ng hapon, si Pangulong Duterte ang mangunguna sa welcome ceremony sa delegasyon ni Prime Minister Mahathir sa Malacanang grounds. May nakatakdang bilateral meeting ang dalawang leader bilang pagpapaigting sa ugnayan ng dalawang bansa sa aspetong politikal, pang-ekonomiya at people-to-people exchanges. Floor 1987 at 1994 nang huling bumisita sa Pilipinas si PM Mahathir. Sa ngayon, siya na ang itinuturing na pinakamatandang world leader. Balik sa inyo dyan sa studio floor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Dinarayo pa rin ng mga turista ang sikat na onsen o public bath houses sa Osaka, Japan. Bagamat bumaba na ang bilang nito dahil na rin sa modernong panahon. Narito ang ulat ni Danny Tixon. Tinatayang nasa 2,000 onsen o public bath house na lamang ang nag-ooperate ngayon sa buong Japan. Ang pagbaba ng bilang nito ay dahil sa tumanda na ang mga dating may-ari at hindi na naipagpatuloy ng bagong henerasyon. Ang iba namang bath house nagsara na rin dahil sa mga nangyaring kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Marami ding public bath sa mga maliliit na bayan noon. Pero dahil sa tinatawag na aging society, wala nang susunod na mamamahala, kaya nagsara ang mga ito. Kung ikukumpara sa ordinaryong bathtub at shower, may nakukuhang benepisyo sa paliligo sa onsen dahil hot spring ang tubig dito at pinaniniwalaang may medical benefit. Karamihan sa mga tumatangkilik ngayon dito ay ang mga turista dahil itinuturing din na cultural experience ang paliligo sa onsen. Japanese onsen is very famous in world, so we go to here. Skin clean and soft. Di tulad noong unang panahon, bawat bahay ngayon sa Japan ay mayroon ng bathtub kaya di na nangangailangang magtungo sa public bathhouse ang buong pamilya. Umiisip ngayon ng paraan ng mga may-ari ng public bathhouse sa Osaka, Japan upang dumami ang tumatangkilik sa onsen. Danny Tixon, UNTV News and Rescue, Tokyo, Japan.